Good day, everyone. This is the report of Group 5. Our topic is all about malware. So, at the end of this video lesson, we will be able to first explain the definition of malware. Second, discuss the origin and purpose of malware. Third, list the different types of malware. And lastly, discuss the term virus and types of viruses. So, let's start. Ano nga ba ang malware? So, ang malware ay pinaikli mula sa word na malicious software. Nang ibig sabihin ay dinisenyo para magdulot ng mga pinsala at makapasok sa mga computer natin, sa mga PC, sa mga laptop, sa mga phone na nakakapinsala or kumukuha ng mga information. So, come to think of it, na ang malware ay isang payong para sa iba't ibang uri ng nakakapahamak tulad ng mga virus, worm, trojan. So, lahat to ay malware, ngunit hindi lahat ng malware ay virus. Why? For example na lang, yung virus kasi ay isang uri siya ng malware na kumakalat sa pamamagitan ng pag-a-attach ng mga corrupt na file. So, yung worm naman, kumakalat to sa sarili niya or sa pamamagitan ng network. At yung trojan naman, nagpapanggap siya na isang mabuting or isang magandang application na once na ni-install natin sa mga laptop natin or sa mga computer natin, ay unti-unti nang makokorrupt yung computer natin or unti-unti na siyang magkakaroon ng mga viruses, mga unknown ng mga file na nakakasira sa computer natin at isa pa rin na way para makahack yung mga hacker sa mga information or mga laman ng ating mga PC or mga computer. So, in conclusion, ang malware ay ito yung mga ginawa ng mga tao para makadamage sa mga computer natin or mga laptop na nakaka-apekto sa atin din. Now let's discuss the origin and purpose of malware. The term malware was first used by Israel Raday in 1990, but the concept existed earlier. The first known example of malware was called the Creeper virus. It was created in 1971 by Robert Thomas as an experiment to infect mainframes on ARPANET. Creeper moved between mainframes without permission, displaying the message, "I'm the Creeper, catch me if you can." Ray Tomlinson later modified it to create the first known computer worm. In the early 1980s, malware began appearing on personal computers and its prevalence increased with the rise of the World Wide Web and commercial internet in 1990s. Since then, malware and security measures against it have become increasingly complex. Malware includes various types of malicious software such as viruses and is used by cybercriminals for several purposes, including tricking victims into giving personal information for stealing identity, stealing credit card and financial data, taking control of multiple computers to launch denial-of-service attacks on the other networks, and infecting computers to mine Bitcoin or other cryptocurrencies. All malware share common characteristics, such as disrupt computer operations, steal data, install additional malware, and monitor user activity. So now, I am going to share and explain the 9 different types of malware. The first one is the most common type of malware. It is the virus. Computer virus spreads between computers and causes damage to data and software. Computer virus can be obtained through email attachments, downloading softwares such as games or files, infected websites, visiting unsafe and malicious websites, USB drive, and pop-up ads or fake downloads. The next one is worm. So unlike virus,
worm is a type of malware that can replicate itself and spread independently without any host file or human interaction. It can enter through outdated software and unpatched systems. It can perform harmful actions like stealing data, deleting files, or causing slowdowns in system by consuming resources. Now, let's proceed to the third type of malware, the Trojan horse. Trojan is the type of malware that can deceive you. At first, it looks like it is safe or useful. For example, you might see a pop-up ad on the screen saying that your applications need an update. So we think that by clicking that pop-up notification, we will be able to update our application on our device. But by clicking that, we unknowingly installed a Trojan that can steal our information and allow hackers to control our computers. It looks like a helpful update, but it is actually harmful for your personal data, your privacy, your device, your security, and other devices. The fourth one is the spyware. It secretly tracks your online activities such as the website you visited and your personal details. It can send your information to someone else without you knowing. The fifth one is the ransomware. From the word ransom, they need something in return. It encrypts your file by making it inaccessible. Ransomware holds your files hostage until you pay the attacker or the hacker, but paying doesn't always guarantee the recovery. The next malware is the rootkit. It allows attackers to control the system and remain undetected. The name rootkit comes from the word root, means the highest level of access in a system, and kit, the software tools used to conceal its presence. The difference between rootkit and spyware is that rootkit gain and maintain unauthorized control while staying hidden. It provides full system control to the attacker, while spyware focuses on monitoring and does not typically provide control over the system. The next one is the backdoor virus or remote access Trojan. It creates secret entry point or backdoor, allowing attackers to bypass normal security measures and gain unauthorized access. The next is adware. It displays unwanted ads on your device. For example, after installing a game, you start seeing constant pop-up ads or banners while playing the game or browsing the web. It is not harmful than the other types of malware, but it can still be annoying and disruptive. And the last malware is the keyloggers. It secretly records every keystrokes made on a computer or mobile device. It captures everything you type, including passwords, messages, and other personal information, then sends it to the attacker without your knowledge. Now let's proceed to malware removal. Malware removal can be complicated because different types of malware requires different methods. CSO provides guides on how to remove or recover from threats like rootkit and ransomware. They also have guides to audit your window registry. For cleaning tools, TechRadar has a list of free options including the popular antivirus program and newer ones like Malwarebytes. Una, ano nga ba ang computer virus? Ang computer virus ay isang nakakahamak na programa na kumakalat mula sa isang computer patungo sa isa pa na hindi nalalaman ng user. Nagdudulot ng pinsala sa pamamagitan ng pagsira ng mga file, pag-aalis ng data, o pag-abala sa operasyon ng system. Ginagawa ng cybercriminal itong computer virus upang makakuha ng hindi otorisadong control sa mga system at nagnanakaw ng sensitibong impormasyon. Ang una types of virus ay ang resident virus. Ito ay nanirahan sa RAM o random access memory ng isang computer at naka-epekto sa operasyon ng system. Mahirap itong makita dahil mairi itong
mag-attach sa mga software na antivirus. Halimbawa, ang isang resident virus ay ginagamit natin upang magbukas ng mga dokumento. Kapag binuksan natin ang programa, ang virus ay maaari ring mag-activate at magsimulang kumalat sa iba pang mga file na iyong computer. So, ang virus na ito ay pwedeng makahawak kung ma-activate or gagamitin natin or ma-open natin isang program tulad ng antivirus na pwedeng mag-spread ang resident virus sa ibang pang file sa ating computer. So, itong resident virus ito ay nanirahan sa RAM or random access memory na isang part ng computer system na mahalaga at importante. Kaya, dito ang virus nito ay nanirahan dito. Pwede siyang ma-access sa iba pang mga program na sakop ng RAM. Number 2, ang multi-parted virus. So, ang multi-parted virus naman ay nakakahawa sa buong system, kabilang ang operating system, mga folder at mga programa or programs. Kumakalat sa pamamagitan ng paggawa ng mga hindi otorisadong aksyon sa system. Ang halimbawa nito ay virus na ito ay maaaring mag-replicate sa sarili at mag-spread sa iba pang mga computer sa pamamagitan ng network. So, ang multivirus naman ay buong system ang sakop nito. Hinahawaan niya ang buong system at pwede niyang kontrolin at ma-access ang mga iba pang action ng system. So, ito ay pangmalawakang system ang kaya niyang hawaan. So, number 3, ang direct action system. Ito naman ay nakatutok sa mga particular na uri ng file. Ang file na ito ay ang executable file or .exe file. Nagpaparami at nakakahawa sa mga file na ito. Ang direct action virus ay nakakahawa sa mga file na ito. Ito ay uri ng file na pwede niya hawaan ang virus na ito. Ang halimbawa nito ay maaaring mag-attach ang isang direct action virus sa isang file o executable file or .exe ng laro. Kapag binuksan natin ang laro, ang virus ay maaaring magsimulang kumalat sa iba pang mga file sa ating computer. So, ito ay naka-under lamang or pwede niya hawaan ang isang uri ng file or ito ay ang file na executable file. So, ang pang-apat ay browser hijacker. So, ang browser hijacker naman ay nakakahawa sa web browser at nagre-redirect ng user sa mga nakakahamak na website. Ito ay madaling makita. Halimbawa, kapag nag-search tayo sa internet, maaari biglang mag-redirect ang ating browser sa isang website na hindi natin nais na bisitahin. So, madali nating makita ito dahil makita natin kapag meron ang browser hijacker kung nagre-redirect tayo sa isang website na hindi natin kontrolado at hindi natin nais bisitahin, pero pupunta rin tayo doon kasi dahil sa virus na ito, ang browser hijacker. So, number 5, ang panglima ay overwrite virus. Ang overwrite virus naman ay tinatapakan ang nilalaman ng file upang mahawaan ang mga folder, file at mga programa. Gaya ng sinasabi ng pangalan nito, ang overwrite virus. Or tinatapakan ang nilalamang file para naman
ang mga hakbang upang maiwasan ang malware. Ang seguridad ng email ay mahalaga upang protektahan ang iyong mga data at computer. Dapat mag-lockdown sa iyong email system, turuan ang mga gumagamit kung paano makilala ang mga phishing scams at maingat na suriin ang mga dokumentong nakakonekta sa email. Dapat huwag mag-click sa mga link o mag-download ng mga attachment mula sa hindi kilalang mga email. At limitahan ang mga panganib na gawain ng mga gumagamit. Turuan din ang mga users kung paano makilala ang mga phishing scams. Ang phishing scam ay isang uri ng pangloloko na nagtatangka na kunin ang iyong mga personal na impormasyon tulad ng username, password at credit card number sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga email o mensahe na nagpapanggap na galing sa mga kilalang kumpanya. Gamitin din ang malakas na mga password at seguridad na feature tulad ng two-factor authentication upang maiwasan ang mga mapanganib na gawain ng mga user. Pangalawa, user education. Ang user education ay isang mahalagang hakbang upang maiwasan ang mga phishing scams. Tulad ng sabi ko kanina, turuan ang mga gumagamit kung paano makilala ang mga karaniwang phishing scams. Palakasin din ang kanilang pag-iisip at instinct upang makilala ang mga mapanganib na email tulad ng may mga spelling at grammar errors. Hikayatin din ang mga users na agad na iulat ang mga email na hindi sila sigurado upang mabigyan ng agarang aksyon ang mga ito. Sa pamamagitan ng edukasyon at pagtutulungan, maaari mong protektahan ang mga ito sa mga phishing scams at mapanatili ang seguridad ng iyong sistema. Ang isa pang hakbang para maiwasan ang malware ay ang technical preventative measures. Technical na hakbang para maiwasan ang mga bantayang pagpapanatili ng mga sistema na updated at patch upang maiwasan ang mga butas sa seguridad. Dapat din magkaroon ng inventory ang mga hardware upang malaman mo kung ano ang mga kagamitan na ginagamit sa iyong sistema. Mahalaga din ang pagpapagawa ng mga vulnerability assessment upang malaman mo kung may mga butas sa seguridad ang iyong sistema at maisaayos agad. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaari mong panatilihin ang seguridad ng iyong sistema at maiwasan ang mga banta sa seguridad. At ang panghuli, ransomware preparedness. Ang paghahanda laban sa ransomware ay mahalaga upang maiwasan ang pagkawala ng mga mahalagang files. Isa sa mga hakbang na ito ay pagpapagawa ng regular na mga backup ng mga file upang mayroon kang kopya ng mga ito kung sakaling ma-encrypt ng ransomware. Dapat mo ding siguraduhin na ang mga backup ay ligtas at madaling ma-recover upang mabilis mong maibalik ang mga file kung kinakailangan. Mahalaga din ang hindi pagbabayad ng ransom upang ma-recover ang mga na-encrypt na file dahil hindi ito garantiya na ma-recover ang mga file at maaari kang maging biktima ng paulit-ulit na pag-atake. Let's proceed to the malware protection. So, yung antivirus software, yun yung pinaka-popular na paraan para ma-protect yung mga computers natin from bad programs, di ba? Kahit na virus lang ang pangalan, kaya rin naman niyang i-handle yung iba pang mga malware. Sabi nga ng mga expert, medyo updated na raw siya. Pero super importante pa rin siya for basic protection. So, based sa mga test, yung Kaspersky-Lab, Symantec, and Trend Micro ang mga top contenders ngayon. Tapos, for mga bigger companies, may mas advanced na protection, yung tinatawag na endpoint security. Para siyang supercharged antivirus na kung saan mas powerful at may mas maraming features. Hindi lang siya lumalaban sa mga viruses, kaya niya ring i-block yung mga spy programs, controlling yung mga apps na pwedeng magamit, and generally, mas secure yung buong system.
yung Cylance, CrowdStrike, and other companies, sila yung mga gumagawa ng mga ganitong klaseng protection para ma-protect yung mga computer in the mga PC natin. Despite taking precautions, it's likely your system may eventually be infected by malware. To diagnose potential infections, CSO columnist Roger Grimes provides helpful insights. For corporate IT, advanced visibility tools can monitor network activity to detect malware, as most malware spreads or communicates through network traffic. Numerous network monitoring tools are available, varying in price, and SIEM tools analyze logs from various systems to identify signs of malware. Notable SIEM vendors include IBM, HP Enterprise, Splunk, and Alien Vault. Now let's proceed to malware removal. Malware removal can be complicated because different types of malware requires different methods. CSO provides guides on how to remove or recover from threats like rootkit and ransomware. They also have guides to audit your window registry. For cleaning tools, TechRadar has a list of free options including the popular antivirus program and newer ones like Malwarebytes. Capital I Love You ay isang worm na mabilis kumalat noong 2000 at nagdulot ng mahigit 15 billion na pinsala. Ang I Love You ay nag-email ito ng attachment na kapag pinuksan ay sinisira ang mga files ng computer. So, second na high profile naman ay ang SQL Slammer, isang worm na nagpahinto sa internet traffic sa loob ng ilang minuto matapos itong kumalat noong 2003. Ito naman ay sinamantala nito ang mga kahinaan sa mga database server para kumalat ng mabilis. So, bago naman nung 2000 ay ang I Love You, sumunod naman ang SQL Slammer noong 2003. Ito naman ay sinamantala niya ang kahinaan sa database server para kumalat ng mabilis. So, naging usap-usapan din noon ang SQL Slammer na malware. So, ang pangatlo ay ang Configure, isang worm na sinamantala ang mga kahinaan sa Windows para magnakaw ng password at kontrolin ang mga computer para maging bahagi ng botnet. Ito ay nagpapadala ng phishing emails para makuha ang impormasyon ng user. So, ang Configure ay isang malware or high-profile malware na nagpapadala ng phishing emails para makuha ang impormasyon ng mga user. So, ang apat naman ay ang Zeus. Ito ay itinatala nito ang bawat keystroke ng user para makuha ang kanilang banking details. So, noong 2000, ang Zeus ay isang parang kung tayo nag-withdraw sa isang ATM tapos lagay tayo ng password ay sinatala nito ang bawat keystroke ng user para makuha ang kanilang banking details. So, kinukuha ng Zeus noong 2000s ang mga keystroke ng user para nakawin ang kanilang impormasyon sa bangko. Ang panglima naman ay ang CryptoLocker, ang unang malawakang ransom attack kung saan ang code nito ay paulit-ulit na ginamit sa iba pang malware project. Ang CryptoLocker ay encrypt nito ang mga files ng user at humingi ng pera para ma-decrypt ang mga ito. So, ito ay ransomware attack. So, ang meaning ng ransom ay parang na tayo ay kung may
nakidnap na isang bata at ito ay humihingi na ransom. Yun po ang ransom. So ito naman ang CryptoLocker naman ay gumagamit ng paulit-ulit na code para sa iba pang malware projects para mag-encrypt ng files ng user at humingi ng pera. So ang last ay Stuxnet na isang napaka-sophisticadong worm na nakahawa sa mga computer sa buong mundo. Pero ang pangunahing pinsala nito ay isang Iranian nuclear facility kung saan ito ay sinira ang mga uranium enrichment centrifuges. Isang halimbawa ito ay state-sponsored malware na ginawa para sa isang particular na target. So ang Stuxnet ay sophisticadong worm nakahawa. Pero ang pangunahing pinsala nito ay ang Iranian nuclear facility kung saan ang malware na ito ay ginamit niya para sa isang particular na target. Parang ang nuclear facility kasi itong Stuxnet naman ay ang tinarget niya ay ang isang Iranian nuclear facility na may particular na target. Ang target niya is parang ma-control niya ang nuclear facility ng Iranian na sa Iran. So ito ang mga high profile na malware noon na parang trending noon na naging trending noon na pag-usapan at naging solusyon or naging gabay ng mga tao ngayon na parang para maiwasan nito is gumawa sila ng mga iba't ibang solusyon para masolusyonan ang mga malware na ito. Ito lamang pang aking discussion about sa Atin naman sunod na talakayin ang malware trend. Ito ay tumutukoy sa kasalukuyang at umuusbong na mga padrino ng mga atake ng malisyosong software, kabilang ang mga uri, target at mga taktika na ginagamit ng mga cybercriminal. Ito ay nabibilangan ng mga bagong uri ng malware tulad ng ransomware, trojans at spyware. Pati na rin ang mga bagong target tulad ng mga mobile device at IoT devices. Ang mga cybercriminal ay nagpapakita rin ng mga bagong taktika tulad ng phishing, spear phishing at watering hole attacks upang makapag-atake sa mga sistema at mga datos. The reason behind cybercriminals' use of malware. Cybercriminals follow the money and target victims based on likelihood of successful malware delivery and potential payout. Ang mga cybercriminal ay gumagamit ng malware dahil sila ay naghahanap ng paraan upang makakuha ng pera o makapag-access sa mga mahalagang impormasyon. Sila ay sumusunod sa pera at nagtatarget sa mga biktima na may malalaking halaga ng datos o pera, tulad ng mga bangko, kumpanya ng insurance at mga online merchant. Ang mga malware ay ginagamit nila upang makapag-atake sa mga sistema, makapag-access sa mga impormasyon at makapagkamit ng pera sa pamamagitan ng ransomware, phishing at iba pang mga taktika. Sila ay nagtatarget din sa mga biktima na may malalaking pagkakataon ng matagumpay na paghahatid ng malware at ang potensyal na bayad, tulad ng may mga malalaking halaga ng datos o pera at mga individual na may malalaking impluwensya sa social media. Tayo namang dumako sa relationships in malware tactics and targets. Crypto miners, ransomware, becoming more targeted, moving away from shotgun approach
no longer most common type of malware and falling out of favor due to decline in cryptocurrency values. Sa mga nagdaang taon, ng mga cryptominer na dating kilala bilang mga pinakakaraniwang uri ng malware ay hindi na gaanong ginagamit dahil sa pagbaba ng halaga ng mga cryptocurrency. Dahil dito, ang mga cryptominer ay hindi na ang pinakakaraniwang uri ng malware. Halip, ang ransomware ay naging mas target specific na naglalayon sa mga partikular na organisasyon at individual upang makakuha ng mas malaking bayad. Hindi na ginagamit ang shotgun approach kung saan ang mga atake ay ginagawa ng walang partikular na target. Ang mga cybercriminal ay nagiging mas maingat at mas target specific sa kanilang mga atake na nagpapakita ng pagbabago sa kanilang mga taktika at target. And lastly, key takeaways. Ang mga key takeaways sa kasalukuyang sitwasyon ng mga malware ay ang mga sumusunod. Malware trends driven by cybercriminal ROI. Ang mga trend ng malware ay ginagabay sa pamamagitan ng return or investment o ROI ng mga cybercriminal. Ibig sabihin, ang mga cybercriminal ay nagtutok sa mga paraan ng pagkakamit ng pera sa pamamagitan ng malware. Pangalawa, crypto miners declining, ransomware becoming more targeted. Ang mga crypto miner na dating popular sa ngayon ay bumababa dahil sa pagbaba ng halaga ng mga cryptocurrency. Sa halip, ang ransomware ay naging mas target specific at nakatutok sa mga partikular na organisasyon at individual. At ang panghuli, organizations must stay informed and adapt to emerging threat. Importante para sa mga organisasyon na manatiling impormado at umangkop sa mga lumilitaw na banta upang maprotektahan ang kanilang mga sistema at datos. Dapat silang magkaroon ng mga plano at sistema upang makaiwas sa mga atake ng malware at makapagresponde agad kung sakaling mayroong atake. Ang mga organisasyon ay dapat magiging maingat at proaktibo sa pagharap sa mga banta ng malware. Dapat silang magkaroon ng mga kasanayan at kaalaman upang makapagprotekta sa kanilang mga sistema at datos. Let's proceed to the malware attacks on businesses. So, noong 2018, tumaas ng malaki ang bilang ng mga malware attacks sa mga negosyo. Halos 80% or mas mataas kesa noong 2017. Dahil ito sa mga paglipat ng mga target ng mga hackers. Kasi mas tinutunan nila ng pansin ang mga kumpanya dahil sa mas maraming mahalagang impormasyon ang makukuha nila doon. Siyempre, mas malaking tubo para sa kanila. So, ang Emotet ay isang uri ng malware. Ito ay isang magandang halimbawa dahil dati mga personal na information lang yung ninanakaw nila. Ngayon, kaya na nitong kumalat sa buong network ng isang company. Imagine. So, nakawa ng impormasyon, mag-install ng mga ibang malware at magpadala ng mga spam emails para makahawa ng ibang mga computer para siyang domino effect. Ngayon, marami na rin gumagamit ng mga lateral movement o yung pagkalat ng malware sa loob ng network ng isang company. Halos 60% ng mga attacks ngayon ay ganito ang ginagawa. Posible din na dahil sa GDPR na nagpapahirap sa pagkuha ng mga personal data, kaya lumipat yung mga hackers sa ibang paraan. Mas madalas na nilang ginagamit ulit yung mga paraang alam nilang epektibo na parang ikot lang ang cybercrime. Paulit-ulit ang mga ginagamit nilang paraan para makakuha or maka-benefit sila doon sa mga ginagawa nilang mga spam emails para mag-benefit sila. Now, let's talk about crypto mining attacks decline. The Malwarebytes Labs report indicates a decline in crypto mining activities since the second quarter of 2018.
primarily due to falling cryptocurrency values, although detections for the year still rose by 7%. Cybercriminals are increasingly using information-stealing malware like Emotet for profit, suggesting a shift in strategy where stealing data is viewed as more advantageous than mining. Ransomware is increasingly targeting small and medium-sized businesses because they are more likely to pay ransoms to recover quickly from attacks. While global ransomware detections declined by 26% in 2018, detections within businesses rose by 28%, particularly in the consulting, education, manufacturing, and retail sectors. Kujawa suggests that criminals focus on these industries due to the greater opportunity and the likelihood of receiving ransom payments.